Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal, mga kapatid. Narito po muli ako upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagat ito nga po ay napakahalaga sa ating buhay, na tayo ay dapat magbulay-bulay, magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Napakahalaga po nito, mga kababayan, mga minamahal sa ating buhay, sapagat ito po ay nakasulat na utos ng Diyos na sa aklat ng Josue, chapter 1 verse 8, nang sabi ng aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Kaya ang sabi, iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kaya mga kababayan, napakahalaga po nito sa ating buhay, na ang salita ng Panginoon, mga kababayan, na dapat lagi po natin itong binubulay-bulay, sapagat nga po ang layunin ng Diyos upang masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po, mga kababayan. At hindi lang po yan, mga kapatid. Kaya nga po, pinabubulay-bulay, pinaninilay-nilay, pinabubulay ng Diyos ang kanyang salita araw at gabi upang masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kasi nga po ang wika, sabi ng Panginoon, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Napakahalaga po, mga kapatid. At hindi lang po yan, talaga pong utos pa po na ituro mo sa iyong mga anak. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 9, mag-iingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Kaya dito po, mga kapatid, mag-ingat ka, ang wika, sa iyong sarili. Ganon din po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Puntahan po muna natin yung panandalian, mga kapatid, yung nakasulat sa unang Timoteo 4, talatang 16. Talaga pong ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay dapat talaga pong ating itong pinakaiingatan sa ating puso. Kasi ang wika, mag-iingat ka sa iyong sarili. Kaya ang pag-iingat po sa ating sarili, mga kapatid, ay yung sa mga aral, sa mga turo. Hindi po yung nag-iingat ka lang na baka madisgrasya ka, kundi lalong-lalo na po sa aral ng Diyos. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, marami pong pastor, mga kababayan, na kung ano-ano na lang ang itinuturo. Basahin po muna natin panandalian itong nandito sa Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 16. Ingatan mo ang iyong sarili
at ang iyong turo at ang iyong pagtuturo. Ayan. Magpatuloy ka sa mga bagay na ito, sapagkat kung gagawin mo ito, maililigtas mo ang iyong sarili at sila na nakikinig sa iyo. Ayan. Ibang salin po ito. Sa King James, nakalagay doon na Tagalog, ang wika ay, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Napakahalaga po lalong-lalo na po sa mga nagtuturo. Ngayon, mayroon akong pastor na narinig na ang sabi niya, wala naman daw po talagang nakasulat na ang Christmas, December 25. Lalo na po. Kasi ang Christmas po, hindi naman po talaga gawain ni Kristo yan. Hindi po aral ni Kristo ang Christmas. Ang aral po sa atin ng mga alagad ni Kristo ay Pasko. Pasko po. Sa inyo ng mga pastor na mga mukhang pera, hindi po Christmas ang aral ng Diyos. Kasi ang Christmas po, mga kababayan, ay gawa-gawa po yan ng mga pagano. Gawa-gawa po yan ng mga paganong sekta. Simbahang pagano ng Roma. Yan. Aral nila yan, yung Christmas. Yung Pasko po, aral ni Kristo yan. Ang katunayan po, bago patayin si Kristo, nagdiwang po sila ng Pasko Kasi yung Pasko po, yun po yung pagpatay sa kordero Kasi yun yung utos ng Diyos sa Israel na ipagdiwang ang Pasko. Paano po ipagdiwang? Yung paglampas kasi. Sa Bisaya po, ang salita ng Pasko, sa Bisaya ay paglabay. Paglabay, ibig sabihin paglampas. Lumampas, ibig sabihin nilampasan ka. Ang ibig kasi sabihin ng paglabay, mga kapatid, sa Bisaya, kumbaga, labay, ibig sabihin lumampas o nakiraan. Parang yung, di ba sa probinsya, pag naglalakad ka tapos dumaan ka sa isang bahay, ang magpapaalam mo, makikiraan po. Yung ganun Sa Israel po kasi ganun Nung panahon ng mga Ehipsyo, nung inalipin nila ang Israel, mga kapatid, nung inalipin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, nung isinugo ng Diyos si Moises upang ilabas ang mga Israelita sa Israel, yun po yung unang pagdiriwang ng Pasko, yun pong pagpatay sa kordero. Na yung dugo nung kordero na kanilang pinatay, ay ipinahid po sa hamba ng pinto. Bilang tanda na sila ay mga anak ni Israel. Yan. Upang yung anghel ng kamatayan ay hindi sila pupuksain yung kanilang mga panganay. Kundi dadaan lang, lalampasan sila. Kaya nga sa Bisaya, ang salita dito ng Pasko, paglabay. Paglabay. Pag binasa ninyo ang Bisayang Bible, ang sinasabing Pasko ay paglabay. Kaya nga si Kristo, bago siya pinatay, mga kapatid, ay nagdiwang po sila ng paglabay o Pasko. Kasi nga po, si Kristo mismo, kaya niya ipinagdiriwang nila yun kasi yun na yung time na talagang ihahandog siya bilang kordero upang yung kanyang dugo ay maging katubusan sa atin. Maging katubusan sa mga tao, sa mga makasalanan. Ngayon, kayong mga pastor na mga mukhang pera kayo, nagkukunwari pa sabi ninyo, wala namang nakasulat ang December 25 Christmas. Tama po. Wala nga po sa Biblia ang Christmas Di lalo na walang December 25. Pero mayroon sa pagano. December 25 nga Isinabatas na nga yung Christmas, December 25. Mayroon yan sa mga pagano.
Pero sa mga pastor na mga mukhang pera, mayroon din. Opo, mayroon din po yan. Pero sa mga tunay na lingkod ni Kristo, sa mga tunay na pastor ni Kristo na nagtuturo ng katotohanan, hindi po aral ni Kristo ang Christmas. Kasi po ang aral ni Kristo, Pasko. Ha? Kaya nga po yung bago patayin si Kristo, sila'y nagdiwang ng Pasko. Kaya nga sabi ng mga alagad niya, Panginoon, saan mo gustong magpasko? O magdiwang ng Pasko? Kaya nga sabi ng Panginoon, pumaroon kayo sa bayan. At pag nasalubong ninyo ang isang tao, itanong ninyo kung saang silid nahahanda. Ganun po eh. Yun yung tunay na Pasko. Hindi po Christmas at hindi rin po birthday. Yun po yung tunay na Pasko eh. Kasi si Kristo, nagdiwang ng Pasko, nagdiwang po siya ng Pasko ng kordero. Ngayon, ang pagdiriwang po ng Pasko sa unang Korinto 5 ay pinagdidiwang din po yan ng mga tunay na lingkod ni Kristo. Yun po yung Pasko. Basahin po muna natin panandalian, mga kapatid, dito sa unang Korinto 5. Marami po kasi talagang pastor mukhang pera eh. Kaya sila, tapos sasabihin nila, magpimamiluso po din sila eh. Ikaw daw ba hindi ka tumatanggap ng bonus? Alam nyo mga kapatid, yun po kasing 13 month, patas yan, na dapat tumanggap ang lahat ng mga empleyado ng 13 month. Po ba? Ngayon, marami kasing pilosopo eh. Bakit? Kasi hindi nila matanggap na ang aral nila ay kasinungalingan. Aral ni Satanas. Kasi nga po, born again na raw sila. Born again. Pero ang aral ni Satanas. Aral ng mga pagano. Yan. Basahin nga po muna natin dito, Unang Korinto 5:7. Linisin ninyo ang inyong sarili sa lumang libadura. Yan. Upang kayo ay maging bagong masa at upang kayo ay maging tinapay na walang libadura. Sapagat si Kristo na ating kordero ng Pasko ay naihandog na. Yan. Yung tunay po na Pasko o paglabay sa Bisaya o Pasko Passover mga kapatid, paglampas po kasi talaga ito eh. Ito yung tunay na pagdiriwang paglampas. Kasi nga po, nung bago lumabas ang Israel sa lupain ng Ehipto, yun po yung huling salot eh. Yung huling salot na sila ay pumatay ng tupa, ang bawat sambahayan ay pumatay ng tupa at ang dugo niyaon ay iapapahid sa hamba ng pinto upang ang anghel ng kamatayan ay hindi sila sasalutin o hindi papatayin ang mga panganay sa kanila. Pag may dugo ang hamba, ibig sabihin tanda yun na sila mga anak ni Israel. Ngayon, ito rin po yon. Ipagdiwang daw po natin talaga ito. Pero hindi po sa pamamaraan ng mga pagano. Nakatulad ng pagdiriwang ni Herodes ng kanyang kaarawan na pinugot ang ulo ni Juan. Kaya ito mga borns again na ito. Mga barns again to mga burn against. Yan. At saka mga born against the truth. Ito yun eh. Pagdating talaga sa pagkakakwartahan, ito mga pastor na galing sa Bible School. Talagang to eh. Hindi talaga ito umuurong. Pagdating sa kwarta. Talagang ito yung pinanghahawakan nila. Basta't pera. Yan. Sipin mo, mangangaruling pa yan. Tindi, Tindi nyo talaga, mga pastor kayo, mga mukhang pera kayo talaga eh. Lahat naman tayo, dito sa mundo. Ang kilos natin, tayo nagtatrabaho para kumita ng pera. May pambili ng pagkain. Pero,
Kung ang iyong buhay, lalo na ikaw pastor, ang iyong buhay naging mukhang pera ka na lang, bawat galaw mo yung pera, nangangaral ka dahil sa pera, hindi ka kay Kristo. Kasi si Apostol Pablo, ang turo niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kaya kung anong meron, may trabaho ka, may pamili ka ng pagkain, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kaso ito mga pastor na ito, mga mukhang pera, hindi kasya ito. Talagang kahit gawain na ng sanlibutan, talagang isinasabuhay na nila. Kasi daw, ginamit nila yung Roma 14 na mayroon daw nagmamahal sa isang araw at may nagbabahal sa bawat araw. Yan. O, tama po yan. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos ang pagdiriwang kasama ang mga pagano? Ha? Kalooban ba ng Diyos yun? Yun ang tanong. O dapat humiwalay ka doon? Dahil yon ay gawain ni Satanas. Nakikiisa kayo sa gawain ng mga pagano. Aral ba ng Diyos yun? Hindi aral ng Diyos yun. Aral ni Satanas yun. Ngayon, dahil nga marami, sabi nga nila kukunti lang naman kayo, Brad. Marami kami. Oh, totoo po yun. Totoo po yan. Marami po talaga. Kasi sa Mateo 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagat malawak ang daan tungo sa kapahamakan, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagat makipot ang daan tungo sa buhay, at makitid ang pintuan tungo sa buhay. Makitid ang daan tungo sa buhay, at malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan, at marami talaga ang dooy nagsisipasok. Totoo po yan Kaya nga po, ito ang nangyayari sa ating mundo. Na kung alin yung marami, yun yung malakas. Yan. Kaya ang tanong, marami nga. Kung patungo naman sa kapahamakan, di po ba? Marami kayo. Pinagtutulong-tulungan ninyo ang mga anak ng Diyos. Yung mga tunay na mga anak ni Kristo, pinagtutulong-tulungan ninyo. Kasi kayo, marami kayo. Yan. Diyan kayo magaling pagdating sa pera. Di po ba? Ngayon, ang sabi dito, ipagdiwang daw po natin itong pista ng Pasko. Hindi sa pamamagitan ng lumang libadura. Sapagat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay, si Kristo. Ayan. Naihandog na ang kordero. So, ibig sabihin, ang Pasko ng mga Kristiyano ay kamatayan ni Kristo. Paano po ba natin ito ipagdiriwang tuwing December 25? Sabi ng iba, ang araw-araw sana ay maging Pasko lagi. Ay, ito po yun. Totoo po, dapat yun. Araw-araw Pasko. Dapat. Brad, araw-araw ko mamimigay. Utos din naman ng Diyos Magbigay. Kasi daw, anong kabuluhan nung sasabihin mo sa iyong kapatid na magpahinga ka, magdamit ka, kung wala ka namang binibigay? Anong kabuluhan ng salita? Kaya nga sabi ni Apostol Juan, kayo'y magsiibig, huwag kayong magsiibig ng salita, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi po kasi kailangan ang salita lang Kaya po ang Pasko, ipinagdiriwang yan araw-araw. Paano po ba yung pagdiriwang ng Pasko? Ang utos kasi ni Kristo, mga kapatid, sa Juan 13, sabi niya, kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa.
Yan. Puntahan nga po muna natin panandalian mga kapatid. Yung talatang iyan, ano? Dito sa mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Bagong utos eh. Bagong utos mga kapatid ito. Ito yung utos ni Kristo mga kapatid. Ngayon, hindi po iniutos ni Kristo na umibig ka, ha? Sa loob ng isang taon ay umibig ka tuwing December 25. Kasi po, maraming tao na ang sabi nila, lalo na ito mga Burns again na ito, ginagaya nila yung sinabi nung mga pagano na araw daw ng pagbibigayan. Araw ng pag-iibigan, araw ng pag-ibig. Yeah. O magmahalan daw. Kasi sapagkat ngayon Pasko, tayo'y magmahalan, magbigayan. Yeah. Magbibigay sila at magmamahalan lang tuwing December 25. Pero hindi rin po natutupad yan eh. Kasi marami pong holdapan na nangyayari bago po mangyayari itong Christmas na ito eh. Maraming holdapan, nakawat, patayan. Kasi nga, sabi nung nahuli, bakit ka nang hold up? Kailangan lang po kasi ng panregalo. Kaya po ako nang hold up kasi wala po kasi akong maibibigay sa mga inaanak ko. Oh, di ba? Anong kabuluhan noon? Na ginagawa mo, na pagdiriwang ninyo ng sinasabi nyong Pasko ko, no? Pero hindi naman talaga Pasko, Christmas eh. Ginagamit lang ninyo yung salitang Pasko, pero hindi totoong Pasko yan. Christmas yan eh. Gawain ng mga pagano yan. Basahin natin ano. Dito sa Juan 13 talatang 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ayan. Yan po ang utos ni Kristo. Ang pag-ibig ay hindi po yan pinapatupad tuwing December lang, panahon ng Kapaskuhan na sinasabi nyo. Kasi ang pag-ibig, sa bawat panahon yan, sa bawat tibok ng iyong puso, ay mayroon kang pag-ibig sa iyong kapwa. Yan. Yan po ang totoo na pagdiriwang ng Pasko. Ngayon, balikan natin yung unang Korinto, mga kapatid. Na sinasabi rito, alisin natin ang lumang libadura. Yan. Sabagat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na. Sa makatuwid bagay, si Kristo. Yan. Si Kristo po kasi ang ating Pasko. Yan. Hindi po birthday. Yan. Wala pong birthday. At saka si Kristo mismo, wala kang mababasa sa Biblia na siya nagdiwang ng kanyang birthday. Yung kanyang kapanganakan, ginagamit kasi nitong mga pastor na mga bulok na ito. Na yung kapanganakan ni Kristo, nagbunyi daw yung mga anghel. Totoo. Opo. Pero hindi yon ipinagdiriwang ni Kristo taon-taon. Walang nakasulat sa Biblia na si Kristo ay gumagawa ng ganyang pamahiin o pagtutupad na ginagawa ng taon-taon na birthday celebration. Kasi wala pong kabuluhan yan para kay Kristo. Kaya nga po ang aral ni Apostol Pablo sa Galacia 4:8 Bakit nangagbabalik kayo doon sa mga mahihina at mga walang bisang pasimulang aral na sanlibutan, na sa mga yaoy ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga taon, ang mga panahon, ang mga araw, ang mga panahon at mga taon. Anniversary, mga araw, mansary, mga buwan ng pagdiriwang. Mansary, anniversary, yan. Mga walang bisang pasimulang aral ng sanlibutan yan. Ngayon, yun yung sinasabi sa Deuteronomio
na ating binabasa. Ingatan mo ang iyong sarili. Ingat ka sa iyong sarili. Sa Timoteo, ganun din ang sinabi ni Apostol Pablo. Mag-iingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ikaw, pastor ka, mukha kang pera. Hindi ka na mag-iingat kasi nga mukha kang pera eh. Kaya ka lang naman nagtuturo dahil sa suhol eh. Di ba? Nasa Biblia din yan. Sa Juan nga, sa Gis, nandun eh. Yung mga pastor na bayaran, yung mga tulisan at mga magnanakaw, nandun sa Gis ng Juan. Yan. Yung mga upahan na mga pastor, na mga mukhang pera, yan. Nandyan yan. Kaya nga ang aral ninyo, wala kayong pakialam. Basta ang mahalaga kung ano lang ang masabi ninyo, okay na yun. Wala kayong pakialam sa katotohanan. Hindi nyo itinuturo ang katotohanan. Kasi mga mukhang pera kayo. Yan, mga suhulan kasi kayo eh. Mga upahan. Yan. Wala na kayong ginawa, kundi puro pera. Magaling kayong dumiskarte pagdating sa pera eh. Love offering, love gift, missionary offering, pastoral offering, kung ano-ano. Talagang excursion, kung ano-ano. Basta pagdating sa pera, magagaling itong mga pastor na ito. Tapos, a contribution for church building, ganyan. Galing talaga nito mga pastor na ito. Mga mukhang pera talaga eh. Di ba? Ganun sila eh. Napupunta lahat sa bulsa nila. Nakakabili ng kotse. Yan. Ang gagara ng mga bahay. May mga mansion. Yan. Yung mga anak ay mga mararangya ang buhay. Yan. Pero marami silang miyembro. Gumagapang sa hirap. Hikahos. Hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Yan. Ganyan yung mga pastor na to eh. Talagang buhay pagano. Kagaya nitong Roma na, yung simbahan ng Roma na ito. Simbahan ng mga pagano. Talagang puro pagpapayaman ang ginagawa. Puro negosyo. Kapapanganak mo pa lang, binyag, may bayad. Pag ikakasal, may bayad. Tapos, pag namatay, may bayad uli. Pagdating ng November 1, pag magpapamisa ka, may bayad. Yan, negosyo eh. Yeah. Tapos magmamalaki sila, kami lang ang may sementeryo. Totoo yun. Kayo lang ang may sementeryo. Kasi nga negosyo nga lang kayo. Hindi naman talaga para sa Diyos yung ginagawa nyo. Negosyo, para sa pera. Yan. Hanap buhay. O hindi lang hanap buhay, talagang kasakiman na eh. Kasi kung hanap buhay lang, yung magtatrabaho ka, tapos susweldo ka, yun ang hanap buhay. Hindi yung grabing kasakiman na eh. Negosyo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, na yung hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ikalawang Korinto 2:17. Talagang negosyo eh. Kaya itong mga pastor na ito, mga walang pakialam sa aral, basta kung ano lang ang palusot na magawa nila, gamit sila ng talata. Ang galing nitong mamilipit talaga. Mayroon daw nagmamahal sa isang araw, kaya wala raw may karapatan daw sila na magdiriwang din nung December 25 na Christmas. Kasi daw, minahal daw nila yun para kay Kristo. Minahal daw nila yun para sa Diyos. Talaga? Talaga? Hindi nyo minahal yun para kay Kristo. Minahal nyo yun dahil may pera. Di ba? Kasi mahilig kayong pera sa pera eh. Nandyan yung pag nangarulingan naman kayo. Araw-araw kayo mga ruling. Talagang ang laki ng malilikom yung pera. Di ba? Kaya wag na kayong magkunwari na kayo ginagawa niyan pagmamahal sa Diyos. Hindi totoo yan. Kasi anumang aral na kasinungalingan, hindi nakakaluwalhati sa Diyos yan. Nakakalungkot sa Diyos yan. Nakakapighati yan sa Diyos. Yang
Yung aral ninyo na yan. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Kasi nga gawain ng mga pagano yan. Ano mang gawain ng mga pagano, ano mang gawaing laban sa Diyos, hindi po ikakatuwa ng Diyos yun. Ganun po yun. Kasi ang sabi ni Kristo, ang hindi sumasakin ay laban sa akin. Yan. Kaya ano man ang gawin ninyo, magpapalusot kayo na magpalusot, hindi kayo makakalusot sa Diyos. Kasi ang tunay na Pasko ay ang kamatayan ni Kristo. Yung kanyang pagkapatay, yung kanyang pagkamatay. Yun po yung tunay na Pasko ng kanyang mga tunay na alagad. Yun ang tunay na Pasko. Ang kanyang pagkamatay. Kasi yun po yung time. Time po yun na ikaw ay tatanggap. Yun po yung time na tatanggapin ka ni Kristo dahil sa kanyang kamatayan. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay sasampalatayanan mo si Kristo at magbagong buhay ka. Yun po yun eh. Yung kamatayan ni Kristo. Hindi po yung mga pinangangalandakan ninyo mga pastor kayo na mga mukhang pera. Kaya po mga kapatid, yan po eh, ang aral ng Diyos. Hindi po aral ng Diyos ang anumang kasinungalingan. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 17, talatang 17, ay pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, katotohanan. Yun po yun eh. Ang makapagpapabanal sa atin ay ang katotohanan. Hindi po ang kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ipangili natin ang pista ng Pasko. Paano ipangilin? Paano ipagdiwang? Kaya nga mga kapatid, 5:8, unang Korinto, ipangili ninyo ang pista. Kaya nga mga kapatid, ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura. Ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Yun po yun mga kapatid. Kaya ang tunay na pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, paulit-ulit naming sinasabi rito, pinangangaral, binabanggit, na ayon sa aral ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Una, ingatan mo yung sarili at yung turo. Napaka-importante po talaga ng turo. Na yung ituturo mo, maingat. Hindi gahaman. Hindi kasakiman. Hindi po umiiral ang kasakiman sa pagtuturo. Dapat maingat. Marami kasi kayo, mga pastor kayo, na mga mukhang pera. Kaya kayo nagtuturo, hindi para sa katotohanan, kundi para sa pakinabang. Yan. Kaya wala kayong ingat. Hindi kayo nag-iingat sa pagtuturo. Basta kung ano na lang ang masabi nyo, yun na yun. Yan. Hindi kayo nananatili sa aral ng Diyos. Gumagamit pa kayo ng talata. Ang galing talaga eh. No? Demonyo talaga eh. Satanas talaga eh. Bakit? Si Satanas gumagamit ng talata eh. Gumagamit siya ng talata. Gumagamit siya ng salita eh. Na nasusulat. Nasusulat daw eh. Sabi niya kay Kristo, magpatihulog ka
sapagat nasusulat. Oh. Aalalayan ng iyong mga anghel ang iyong mga paa. Ang mga anghel ng Diyos aalalayan yung mga paa ng lingkod ng Diyos upang huwag matisod sa isang bato o sa bato yung kanyang mga paa. Kaya pag nagpatihulog si Kristo, ang sabi nun ni Satanas, nasusulat daw yun. Sipin mo, nasusulat daw yung magpatihulog siya kasi aalalayan naman ng mga anghel yung kanyang mga paa. Diba? Magaling din kayo eh. Pinangangatwiran na ninyo yung December 25, karapatan ninyo ipagdiwang yun. Bakit? Hindi naman kasi dahilan yun para lang kayo para sa Diyos. Hindi para sa Diyos yon. Dahil sa pakinabang ninyo yon, mga pastor na mga tawag sa inyo mga pastor na bulok. Di po ba? Pag sinabing bulok, ang dala ninyo hindi katotohanan. Ang aral ninyo, karumihan at kabulukan. Diba? Yan yung sinasabi sa Biblia kabulukan na kung paanong nakalaya na sila ang wika sa pag-aalipin sa mga pasimulang aral ng sanlibutan ay nagbabalik sa pag-aalipin dahil sa pakinabang. Yan. Kaya yung sinasabi ng maraming pastor na ligtas na kayo by faith alone, hindi totoo yun. Kasi talagang marami kayong mahikayat dyan sa aral nyo na yan. Siyempre, maraming tao ayaw gumawa ng mabuti. Basta ang mahalaga, sa Diyos daw siya. Kahit di na siya gumawa ng mabuti, kasi sa Diyos din naman siya kahit hindi siya gumawa ng mabuti. Di ba? Yun ang katuwiran ng maraming tao. Ngayon, ang aral ng Diyos sa mga tunay na lingkod, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Ngayon, sa mga members naman, ano bang katungkulan mo bilang miyembro ng Church ni Kristo? Ano ba ang katungkulan ng isang kabahagi ng katawan ni Kristo? Sasabihin mo, sila pastor lang naman ang hindi gumagawa niyan. Hindi naman kami kailangan gumawa ng ganyan Kaya nga aral ang pinag-uusapan Aral. Kung ikaw ay kasama sa katawan ni Kristo, kasama ka na ipinangangaral mo sa iyong buhay ang salita ni Kristo. Kasi nga po, ilaw ka nga Ilaw. Ano ibig sabihin ng ilaw? Kasi pag inaralan ka ng salita ni Kristo, ibig sabihin nakikita ng mga tao yung aral. Kaya hindi ka man magsalita, nangangaral ka. Yan. Sa pamamagitan ng iyong gawa. Kasi ang sabi nga, sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa ay makikita ng mga tao. Taliwas dito sa mga nagtuturo na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Kasi ang aral ni Kristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang Diyos. Yan. Ganun po yun Baliktad kasi ang utak ng mga pastor na ito Nakatiwarik. Nakatiwarik ang aral. Pati mga utak nito nakatiwarik na rin Kasi salungat sa aral ni Kristo. Ngayon, balikan natin yung Deuteronomio. Deuteronomio chapter 4, Chapter 4, verse 9 kung hindi ako nagkakamali. Dito, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili. Yan. At ingatan mo ang iyong kaluluwa. Ayan. Ng buong sikap. Kita mo, iingatan pala ng buong sikap Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. At baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ibig sabihin, yung lahat ng araw ng iyong buhay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, mahiwalay sa iyong puso yon. Baka makalimutan mo yon.
kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Hanggang sa kaapu-apuhan pala yan. Ituturo, ipakilala sa lahat yung aral ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon, ito ang masaklap nga. Kasi marami talagang nagtatanim ng kasinungalingan sa ating mundo ngayon. Maraming nagtatanim ng kasinungalingang aral, mga kapatid. Ngayon, utos po talaga ito. Kasi hanggang sa bagong tipan, ganun din po ang aral. Ingatan mo ang iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Yun po yun Ngayon, dito sa 6, ito nga ang utos. Ang mga palatuntunan at ang mga katulaan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa iyo upang iyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawi. Yan po talaga Yun ang nais ng Diyos sa atin. Nang aral niya, ang turo niya, talagang mangyayari. Hindi tayo gagawa ng sarili nating haka-hakang aral. Kasi ang magdadala po talaga nito, yung nagtuturo. Kung paanong itinuturo mo yung ganyang mga aral, marami pong maniniwala Una na sa iyong mga anak hanggang sa kaapu-apuhan sa mga anak ng iyong mga anak. Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga po ang nais ng Diyos na ang aklat na ito, ang wika ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na maingatan ng ayon sa lahat na nakasulat dito. Sabagat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po yan, mga kapatid. Kaya mga minamahal, muli po, kami patuloy na naghihimo sa bawat tao, sa mga nakakapanood ng bidyong ito, nawa po ay manatili tayo sa katotohanan, sa salita ng Diyos. So muli, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy nawang sumainyo ang kapayapaan. God bless po sa inyo lahat.